Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Today, our devotion talk is about ano ang pinaka-nakakatakot na nilalang sa Biblia or sa Bible. So, our concept is all about cherubim. So, ang cherubim ay isang uri ng espiritual na nilalang na nilikha ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. So, isa sila sa mga pinakamakapangyarihan at nakakatakot na nilalang sa Biblia. So, sila ang nagbabantay sa daan patungo sa puno ng buhay sa halamanan ng Eden. So, makikita natin sa Genesis chapter 3, verse 24. Ito ang ating Bible readings for today. So, yung kanilang istura is nakakapanilabot, maraming pakpak, maraming mukha, at nagliliyab na anyo. So, makikita ito sa Ezekiel chapter 1, verse 4 to 14. So, hindi sila yung makit ng mga anghel na parang cute na baby, hindi. Madalas silang nakikita sa litrato. So our Bible reading is all about Genesis chapter 3 verse 24. Pinalayas ng Diyos ang tao at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng mga cherubin at isang nagniningas na espada na umiikot sa lahat ng dako upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. So, tungkol saan nga ba itong mga verses na ito? So, yung verses na ito. So, ang verses na ito ay tungkol sa kasalanan. Kasi matapos sila magkasala, sina Adan at Eva, inilagay ng Diyos ang mga cherubin upang pagbawalan silang bumalik sa halamanan ng Eden. So, ang cherubin ay hindi lamang mga anghel na tagapaglingkod, kundi patupad ng kabanalan at paghuhukom ng Diyos. So, sa iba't ibang bahagi ng Biblia, sila ay nagdadala ng presensya, kawalhatian, at kapangyarihan ng Diyos. So, ngayon na tayo sa ating first teaching or our teaching. So, yung first teaching is all about the cherubim show God's holiness. So, sila ay laging konektado sa kabanalan ng Diyos. Sa tabernacle at templo, ang kaban ng tipan ay mga rebulto ng cherubim na nagpapakita ng presensya ng Diyos. So, makikita ito sa Exodus chapter 25, verse 18 to 20. So, maging sa Ezekiel 1 or sa first Ezekiel, ang kanilang itsura ay napaka-misteryoso at nakakapangilabot, nagpapakita na ang Diyos ay hindi katulad ng sinuman. So, second teaching, second teaching is cherubim show God's judgment. So, sa Genesis chapter 3, verse 24, ang cherubim ay nagbantay sa puno ng buhay bilang tanda ng parusa ng Diyos sa kasalanan. So, sa chapter 10 ng Ezekiel, ang cherubim ay may kinalaban sa paglisan ng kawalhatian ng Diyos mula sa templo bilang tanda ng kanyang paghuhukom. Sila ay nagpapaalala na ang Diyos ay hindi pinapalampas ang kasalanan. So, last teaching, the cherubim shows God's glory. So, sa Awit chapter 18, verse 10, inilarawan na ang Diyos ay lumilipad sa ibabaw ng cherubim. So, sa Ezekiel chapter 1 at pahayag 4, sila ay malapit sa trono ng Diyos na nagbabantay at naglilingkod sa Kanya. So, yung kanilang presensya is nagpapakita ng kapangha-manghang kawalhatian ng Diyos na lampas sa ating pagkaunawa. So, next is yung application. So, yung first application is be set apart because God is holy. So, ang kabanalan ng Diyos ay hindi dapat baliwalain, maging malinis sa ating puso, isip at gawa dahil tayo ay tinawag upang maging banal. So, dapat tayo lumayo sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, second is approach God with utmost respect. So, ang Diyos ay hindi basta-basta at hindi siya dapat lapitan ng pabaya. Dapat nating igalang ang kanyang pangalan at sambahin siya ng may takot at paggalang. So, sa panalangin at pagsamba, alalahanin na tayo ay lumalapit sa isang banal at makapangyarihan na Diyos. So, last application is soak in God's presence. So, sa halip ng matakot, dapat tayo maghangad ng kanyang presensya. So, ang cherubim kasi ay laging malapit sa Diyos, ganun din dapat tayo. So, dapat tayo maglaan ng oras sa panalangin, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pagsamba upang manatili sa kanyang presensya. So, ngayon na tayo sa ating discussion. So, yung yung tanong sa discussion is, naalala mo ba ang isang pagkakataon na talagang naramdaman mo ang bigat ng kabanalan ng Diyos? Paano natin dapat tapitan ng isang banal na Diyos? So, yung kabanalan kasi ng Diyos ay dapat magdulot sa atin ng pagsisisi, pagsamba at paggalang sa Kanya. So, kapag kasi tunay nating
naunawaan yung kabanalan ng Diyos, is magiging seryoso tayo sa ating pananampalataya at pamumuhay. So, let's pray na po. Lord God, Ikaw ay banal at makapangyarihan. Tulungan mo po akong or kaming maunawaan ng iyong kabanalan at lapinan ka po ng may takot at paggalang. Lord God, naway mamuhay ako ng may kabanalan na laging nagnanais ng iyong presensya. Salamat po sa iyong biyaya na bagamat ako ay makasalanan, binigyan mo ako ng daan upang lumapit sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Amen.